Give thanks to the Lord, call his name, make known among the nations what he has done. Sing praise to him, tell of all his wonderful acts. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and his strength, seek his face always. Remember the wonders he has done, his miracles, and the judgments he pronounced. And so everyone, he is the Lord of God, his judgments are in all the earth. Let us praise, let us sing the hymn of praise. Good morning po. Good morning po. Happy Sunday. God is good all the time. Another
Yes, sobra-sobra. So, welcome po tayo ulit sa ating pananambahan sa linggo nito. Tumagdor tayo ba? Taiyak natin tayo. Hindi pinagkakabsan, mas kantahin tayo. Oh, I love you with the love of the Lord. Most of UCM po natin ay officers po ng Isabela Paris. So,
nandun po sila sa Dagdag Channel sa linggo. So, yan po yung mga announcement po natin. Yan. So, batiin po natin ang mga may kaarawan sa linggo nito, January 23, Marian S. Rasiapno, 25, si Joseph Padulina and J.R. Sales, 26, Yolanda Risorto. May mga announcement po ba para si Eros? Bago po natin sila awitan ng happy birthday. Awitan po saan natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy ihanda po natin ang ating sarili para po sa ating paglapit sa Panginoon sa oras na ito. Mula po sa 1 John, chapter 1, verses 5, 6, and 9, God is light, and with Him is no darkness at all. If we say we have fellowship with Him, while we walk in the darkness, we lie, and do not practice the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So let us confess and preach to God, knowing that He is faithful and just, to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tuloy nga, Panginoon, na Ikaw ay malam. Sa bawat isa sa amin na narito, na nagpapatuloy na ibinibigay ang aming mga puso. Mula doon, sa napakagandang katandaan, mga isang linggong gawain, na patuloy kang hinaan, sapagkat mula mga tulanan ito ang makapagbibigay ng kagaan ng puso. Maraming salamat po o Diyos sa pagkakaway palaging nandiyan. Ipapatuloy na pinapanawal mo ang aming mga kasalanan. Habang kami binibisin mo sa umaga at binibigyan mo ng panibagong panakasan upang sa iyo ay ibalik namin ang dakilang pagpupuli. At sa umagang ito, Panginoon, dinala mo kaming lahat dito. Upang purihin ang dakilang pangalan mo. Ibigay ng Panginoon ang lahat ng kabigawan ng puso na aking
mga kapatid na nandito sa harapan. Mula sa pinakamaliit na bata hanggang sa pinakamatanda. Bigyan mo, Panginoon, ang nilalaman ng puso. Ang mga kahilingan para sa pamilya, para sa anak, para sa mga anak na minamahal, na ibinahagi sa amin upang alagaan. Kung mayroon man dito, Panginoon, na namumulema ng mundo ko, tulungan mo sila. Pagpalagin mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid. Yung umahanap ng direksyon, Panginoon, upang sila ay mapanuto ang kanilang mga buhay. Tulungan mo po sila. Yung mga relationship sa loob ng aming pamilya na hanggang ngayon hindi pa nabubuo, tulungan mo po kami. Tulungan mo po ang bawat isa na alisin na natin ang galing sa aming mga puso upang makapagpatuloy kaming makapagpatawad at maramdaman namin ng dakilang pagpapala na ibibigay mo sa bawat isa. Samahan mo po yung si Sipi Alicia sa kanyang journey ng pananampalataya. Huwag mo po kaming pababayaan. At tuwing nasasaktan po ang bawat isa, bibigyan po kami ng magandang aral. At hihilin mo po, Panginoon, ang bawat puso. Panginoon, inilagay mo ang iyong alipin sa dako ito. Umaasa po ako na kami po ay tutulungan mo. Mga ginawa mong leaders ng simbahan. Hindi mo pababayaan, Panginoon. Sabi ko nga, your Holy Spirit does not produce condemnation, but He produces love to be able for us to be a new creation in your presence, O Lord God. Bless us, O Lord Jesus, to the ministries that you've given this church, the leaders, O Lord God. Make them blessed so they can bless others, O Lord Jesus. Even bless our community, our leaders. Pour to them your wisdom. Make these like the oil that you have anointed Abraham from his head unto all of his family, O Lord Jesus. We're claiming that double portion of anointing so that you can use us mightily, O Lord God, in your vineyard. Declare victory. We declare your wonderful presence, your graceful and loving presence in the midst of our worship. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. The first reading is from the book of 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Our second reading is
from the book of Ephesians, chapter 6, verse 18, and says, "And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord." The temple choir will message to
tayong lahat sa pagbasa ng banal na sulatan. Ang pagbasa po ay mula sa mga salita ni Propeta Isaias, chapter 1, verse 18 to 20. Pagsiparin mo kayo ngayon at tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niyebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang palihibo ng bagong palibong tupa. Kung kayo'y magkusa at mga pasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng paligid. At kung kayo'y magsitanggi at mga bimagsik, kayo'y lilipulin ng tama. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Bigyan niya natin ulit ng palakpak yung kanta ng choir na yun. Purihin ang Diyos for such a holy song that touched my heart. Dito ba kayo rin? That the Lord is our shepherd. He is always with us. Nasa atin palagi. No? At nagbibigay ng mabuting na mga blessing sa atin. Yung ating binasa kanina, yung unang dalawa, ay tungkol sa pagtalikod ng tao sa kanyang mga kasalanan. If my people will humble and pray and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and I will heal their land. Sabi niya. Ngayon, prayer sana yung ating topic. Pero sabi ko dun habang binabasa ko yung dalawang yun na, paano ba tayo hihingi ng tawad? Paano ba tayo tatalikod? Sa mga kasalanan, hindi natin alam minsan, o yung mga nalalaman natin at nagpapatuloy natin ginagawa. Ano ba gustong gawin ng Panginoon doon? Sabi ko nga sa binasa sa Isaias kanina, tinatawag tayo ng Panginoon upang tayo magkatwiranan. No? Na sabihin natin sa Kanya ang laman ng ating mga puso. Napakabuting Diyos, hindi po ba? Ang pangangatwiran ay isang uri ng pagpapahayag na ang pangunahing layunin ay patunayan ng katotohanan at maging kapalipaniwala at katanggap-tanggap sa nakikinig o bumabasa. Ang salitang ugat ng nangangatwiran o ugat ng nangangatwiran ay katwiran. No? Sana tama po. Ang salitang ito ay madalas na ginagamit upang ipahiwatig yung mga rason. Ang salitang ugat ng pangangatwiran ay katwiran. Tama po ba mga teachers? Ang salitang ito ay madalas na ginagamit upang ipahiwatig ang rason, ang dahilan, o puro-puro o isang argumento o pagtatalo. May mabuting pangangatwiran at may naging baluktot at masamang uri ng pangangatwiran. Na magkasala si Adan at Eva, dito natin nakita ang unang pangangatwiran na ginawa ng tao dun sa Genesis 3. Ito'y yaong tinatawag ng Panginoong Diyos, si Adan sa halamanan kung saan siya natakot sapagkat nalaman niya na siya ay hubad at siya ay nagkasala. Kaya siya, ang ginawa niya? Nagtago, no? Nagsiya'y tanongin kung sino nagsabi na siya ay hubad at kung nakain ba niya ang bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal nilang kainin. Ang sinagot niya, ang babaeng ibinigay mo kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At nang tanungin ng Diyos ang babae, ano naman ang kanyang ginawa? Inako ba din ang kasalanan niya? Ang sinabi niya dito binaya po ako ng ahas at ako po'y kumain. Nang patingin ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at tanungin siya ng Diyos kung nasaan ang kanyang kapatid. Kaya sinabi sa Diyos, ewan ko po. Magbantay po ba ako ng aking kapatid? Sa halip na pagsisihan ng kanyang nagawang kasalanan, baluktot na pangangatwiran ang naging tugon ni Cain. Ang ganito ay isang uri ng pagmamatwid at malaking kamangmangan sa paningin ng Diyos.
Kahit basahin natin sa Roma. At kahit pa ito'y pangangatwiran ng marunong, ito'y walang kabuluhan sa Kanya. Sa isang banda, mayroong katwiran ang ibig ng Diyos sa magtaglay ng mga mananampalataya. Gusto ng Diyos sa magkaroon ng mga mananampalataya ng katwiran ganito. Sinabi ng Panginoong Yesus, kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga iskriba at ng mga pariseo, ang anumang paraan ay hindi kayo makapapasok sa langit. Sinabi yan sa Matthew 5, verse 20. Ang mga iskriba sa sinuunang Israel ay mga dalubhasa na sisipag-aral ng kautusan o Torah. Sinasali nila at sumusulat sila ng mga komentaryo at sila ay binabayaran sa pagkakataong kinakailangan ng isang dokumento o kung kinakailangan ng interpretasyon para sa isang legal na usapin. Church, ang pinupuntahan noon, no? Hindi lamang pananampalataya, kundi sa pang-araw-araw na buhay ang simbahan naman. Ang mga Pariseo ay isa sa mga sektang religyoso noong panahon ni Jesus. Negatibo ang pagpunin ng Kristyanismo ng mga Pariseo dahil sa maraming mga katiwalian sa pagitan o hindi pagkakaunawaan ng kanilang pangangaral sa pangangaral ni Jesus. Katulad ng mga Pariseo at mga Saduseo, isang pangkat ng relihiyon na ang aral ay taliwas din sa aral ng Panginoon. Naniniwala sila na walang pagkabuhay ng muli na nasusulat sa gawa at sa Korinto. Sa talata sa taas, ipinapakilala ni Jesus ang pagkakaroon ng katwiran na dapat taglayin sa mga tuwid. Mahalaga ang pagkakaroon ng ganitong katwiran at ang pakikipagtalas-tasan sa Diyos, pakikipag-ayos sa Diyos. Ang katwiran nito ay dapat nakahigit sa katwiran o paniniwala ng mga iskriba, Pariseo o mga Saduseo. Ibig sabihin ay hindi lamang dala ng ating mga sariling talino. Kung si Apostol Pablo ay sumulat tungkol sa kanakaraang panahon ng kanyang buhay, nang siya'y nasa relihiyon pa ng mga Hudyo, namumuna siya sa relihiyong ito, higit pa kaysa marami, nakasimulan niya ng mga kababayan. Basikap siya sa saling-sabi ng kanyang mga magulang, at no'y inamin niya na kanyang ilusig na malabis at lilipon ang simbahan o ang iglesia ng Diyos na makikita niyo sa Galata. Aminado siya na nagawa niya ang mga ito hindi sa pagkaunawa ng Diyos. Marami tayong nagagawa ng dahilan sa ating mga katalinuhan. At kung minsan ay lumilihis tayo sa katwiran ng Diyos dahil sa ating mga kagustuhan. Maraming nangangatwiran na mali sa paningin ng Diyos. Halimbawa ay akong kapastangan na nagsasalita laban sa Kanya, laban sa ating Panginoon, na sinasabing walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos, at sinasabing walang pakinabang na ingatan ng Kanyang mga hiling. Sinasabi ng iba dun sa Malakias, hindi bagay, mabait ang Panginoon, gawin lang natin ang natin nais. Ang mga ganito ay walang pananampalataya o kung mayroon man, ay kakaunti. Mayroon din namang naging pangangatwiran na umayon sa kalooban ng Diyos. Sila yung pagdating sa pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi nasusumpungan sa pangangatwiran o pagtutol. Pangunahin dito ay si Abraham. Nang naging kausapin siya ng Diyos tungkol sa kanyang anak na si Isaac, ay walang pagtubiling tumalima at naging tungkol sa Diyos na ito ako, Panginoon. Ang pananampalataya ni Abraham ay napakalaki at walang utos na mula sa Diyos na hindi niya nagawang sundin. Si Jacob ay gayon din na kahit sa panaginip lamang na kinag-usap ang anghel ng Diyos, ay gayon din ang kanyang naging pagtugon. Narito ako, pansinin natin ang mga pagtugon. Gayon din naman si Moises at ang kanyang tingnan ng pulang baboy na nag-iiyak pero hindi natutupo. Tinawag siya ng Diyos at sinabi niya, narito ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, huwag kang lumapit dito
hubarin mo ang iyong panyapak at ang iyong mga paa, ng iyong mga paa sapagkat ang dako ng iyong kinatatayuan ay banal sa lupa. Sinunod niya yun. Ang alagad na si Ananias, gayon din ang sagot niya, nang kausapin ng Panginoon sa pangitanin. Doon sa Gawa 9, iba ito doon sa Ananias at Sapphira. Iba naman ang pangangatwiran ng lalaking senturyon na lumapit sa Panginoong Yesus. Nang kanyang alila ay may sakit at nais na itong pagalingin. At kanyang sinabi, Panginoon, hindi po ako marapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapot sabihin mo lang ang salita, gagaling ang aking alila. Napakalalim ang kanyang pananampalataya. Kahit hindi rin ng Panginoon o makita ang kamay. Siya'y nananampalatayang gagaling ng kanyang alila. May pagkakataon bang hinanap ng Diyos na tayo ay magpagkatwiranan sa Kanya? Sa paanyaya ng Panginoong Diyos ay pumaroon tayo sa Kanyang pakikipagkatwiranan na katulad ng binasa ko kanina. Sabi sa Ezekiel, kung papaano ako'y nakikipagkatwiranan sa inyong mga magulang sa ilang ng lupain ng Ehipto, gayon din ako makikipagkatwiranan sa iyo. At ang panawagan nga ay binasa ko kanina. Magsiparito kayo ngayon, tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay tila mapula, ay magiging mabuti na parang niebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Kung kayo'y magpusa, magbasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. At kung kayo'y magsisitanggi, mga hilimagsik, kayo'y lilibunin ng tabak. Ito ay panawagan ng Diyos sa mga tao upang anumang kasalanan ang nagawa ay kanyang mapatawad at malinis. Walang mabigat na kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos. Ang kailangan naman ay magpusa at magmasunurin. Anong kailangan mo? Magpusa at magmasunurin. Na ang ibig sabihin ay tumalima sa kanyang kalooban. Ito ang panawagan ng Panginoong Yesus sa lahat ng nalibigan at lubha at napapagal. Handa na ipagkaloob ang kapahinahan. Kung nakahanda ang tao na pasalin ang kanyang pamato, mag-aral sa kanya. Malambot po ang pamato at magaan ang pasan. Siya ay maamo at mapagpakumbabang loob. Hindi ko nagkasala tayo. Ipaparusahan na tayo ay napakabilis. Tayo ihulog doon sa impyerno. Maalala natin ang ginawang pakikipagkatwiranan ni Moises sa Panginoon nang kanyang ipahayag. O ang bayan ito'y nagkasala ng malaking kasalanan. At gumawa sila ng Diyos sa harap ng Panginoon. Diyos na ginto. Naalala niyo ba yun? Yung the golden calf na ginawa nila dahil pumunta ang ating si Moises sa mundo upang isulat yung pasulat sa Panginoon. Kunin niya yung Ten Commandments. No? Gayun man ngayon, kung inyong ipapatawad ang kanilang kasalanan at kung hindi ay alisin mo ako, isinasama mo sa iyo ang iyong aklat at sinulat mo. Doon dudulog ang puso. Kung si Moises tao lang din yun, sabi niya, makasalanan mo talaga ang ibinigay mo sa aking mga tao. Pero patawarin mo po sila. At kung hindi gayon, sabi niya, isinasama ko sa iyo. Alisin mo ko dito. Hindi ko pala kaya.
Parang nararamdaman ko yun. Sinasabi niya, lumapit si Moises sa Diyos at nagpakatapang ng kahilingan. Hiniling niya sa Diyos na personal na patawarin ng Israel sa kanilang mga kasalanan. Bakit siya nakikipagsapalaran na hamunin ng Diyos? Inihayag ni Moises ang kanyang dahilan. Sapagkat isang bayan may matigas na ulo, ipatawad mo ang aming kasamaan at ang aming kasalanan. At alilin mo kami iyong mana. Madaling salita, ang argumento ni Moises ay ang mga sumusunod na dapat sumama ang Diyos sa Israel at patawarin siya. Dahil tayo, o dahil sila, ay matigas ang ulo. Nakamamatay agad kami. Umawala ng kalooban. Hindi tayo pakatawarin ng Diyos. Dahil sinabi ng Diyos na hindi patatawarin ng anghel ng Israel kung maghimagsik siya laban sa kanila. Alam ni Moises na ang tanging pag-asa na hinikayain ng Diyos. Naunawakan ni Moises na dahil sa kasalanan ng Israel, kung sasamahan silang Diyos ay magkakaroon ng pagkakataon ng Israel para sa hinaharap. At tulad ito ng ginawang pakikipagkatwiranan ng Diyos kay Abraham. Na magsalita sa Panginoon, bagamat kalabok at abo lamang, nakiusap sa Diyos na huwag ipuli ng Sodoma kung inyong naaalala. Kung may masusumpungan doon, mula sa 45 hanggang sa 10 banal ang naging tugon ng Panginoon, hindi ko sila lilipuli, alang-alang sa 10 yaon. Papaano at anong uri ng pangangatwiran ang dapat na nakita sa atin ng Diyos? Ang pahayag ng Biblia, aking aayusin ang usap sa harap niya. Pupunuin ko ang aking bibig ng mga pangangatwiran, sabi nito. Ipinayo ng Biblia na may kalayaan tayong makipagkatwiran sa Diyos. Dapat gawin natin ang lahat ng mga bagay sa kaayusan. Ayusin at tiyakin natin na mula sa ating mga puso at kalooban, ang ating pangangatwiran ay hindi yaong nahahagilap lang na katulad ng sinabi ni Job. Nahahagilap lang, may masabi lang, hindi ganoon. Ang wika ng Biblia, huwag kayong pagkakabigla sa inyong mga bibig. Huwag magmamadali ang inyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya papamundiin mo ang iyong mga salita. Dahil ang Diyos ay kausap natin, maraming lamang na ibigay natin sa Kanyang pinakamataas na paggalang. Gaya ng mga naniniling na buwis na nakatayo sa malayo, at ayaw itingin man lamang ang kanilang mga mata sa langit, kundi dinalagukan ang kanilang mga dibdib na sinasabi sa Diyos. Ikaw ang nakabag sa akin na isang makasalanan. Taglay ng lubos na paggalang at pagpapakababa ang pakikipagkatwiran sa Diyos. Ano lang ang nais ng Diyos na mga masumpungan sa ating mga lingkod? Hindi lamang ang mga pastor ang mga lingkod. Sa panahon ni Jesus, tinawag tayong Holy Priesthood. We are the people of the Lord, a holy nation, since we believe in our God. Isang mabuting bagay ang makipagkatwiran sa Diyos, subalit pakaingatan natin ang pagsasagawa natin ito. Ang wika ng Biblia, at ako'y masusumpungan sa Kanya na walang katwiran sa sarili, sa makatwibagay sa utusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ang katwiran niyang buwan sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung makikipagkatwiran tayo sa Diyos, tiyak natin na hindi ang sariling katwiran lang natin ang iiral.
kasi ako ang tama. Hindi pwede. Kasi ako ang mas matalino. Lalo hindi pwede. Ang kaya lang natin ipangatwiran kasi ako ay kinubos ng Panginoong Jesucristo mula sa kanyang mga dugo. Mahal ang pagkabili sa atin ng Panginoon upang gamitin lang natin sa hindi mabubuting bagay ang ating mga pangangailangan. Kunan natin ang halimbawang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na nagkaroon ng isang mga katwiran sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang pinakadakila. Pagkaunawa ng Panginoong Hesus sa pangangatwiran ng kanilang puso, ay kumuha siya ng isang maliit na bata. Inilagay sa kanyang sitting o sa kanyang tabi at sinabi sa kanila, ang sino mang tumanggap sa maliit na bata nito sa pangalan ko, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Sapagkat ang pinakamaliit sa inyong lahat ay lalong nakina. Tinuturo ng Panginoong Hesus ito dito sa kababaan na ibig niyang magtaglay sa atin o humbleness. Ito ang katwiran na hinahanap niya sa lahat ng mga lingkod. Karagdagan dito, sinabi ng Panginoong Hesus, kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at pariseo, anong paraan ay hindi tayo makapasok sa langit. Matthew 5, verse 20. Ang katwiran niyon sa pananampalataya ay hindi pasimulang aral lamang. Dapat natin talimahin sa ating buhay. Dapat natin gampanin. Dapat natin dinggin, basahin, ipaglaban sa Diyos ang pangangatwiran, lalo sa panalangin. Sa katwiran ayon sa pananampalataya, hindi pasimulang aral lamang ang dapat natin gawin. Ito ang kaharian ng katwiran at sinasabi ng Panginoon Hesus na dapat natin hanapin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you, shall be added unto us. Amen. From Matthew 6, verses 19 to 21, it says, do not stir up yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But stir up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Brothers and sisters, let us give our offering to God as we sing the song by this.
shall proclaim and music for your kingdom and your glory. Stand and continual reach and endurance we pray. May it be a great testimony. We ask all this in the powerful name of Jesus. Amen. Let us sing our hymn of praise. Manalangin tayo. Tunay nga po, Diyos, na napakabuti mo sa aming lahat. Ikaw po ay nagpapatuloy na nagpapalakas ng bawat pananampalataya. Humihi po ng puso. Ipinibigay your double portion of your anointing, Panginoon, at maraming salamat po nagdaling dito. Hayaan mo po na mapuno, Panginoon, ang aming mga puso na mga kabutihan nanggagaling sa iyo. Sa lahat ng aming nakuha na aral, Panginoon, maging kalakasan namin ito, Ama namin sa langit, upang maibahagi namin sa aming paglabas ang dakilang kabutihan nito. Di ba't ikaw rin ang nagsabi na huwag namin matatakot o huwag namin madi-discourage? You commanded us to be strong and courageous, O Lord Jesus. Sapagkat ikaw ang aming Diyos at kung nasaan kami ay naandun ka. Nagpapatuloy, nagiging kalakasan, nagiging miracles, O Lord God, ng buhay namin. Ang bawat simpleng mga bagay na aming makikita at makakasalungan. Tinataas ka namin pinapasalamatan, Panginoon, sa aming pagsamba. Tunay nga na ikaw ang walang ibang Diyos sa aming kalagitnaan. Samahan mo nga po kami sa aming paglabas. Yes, O Lord God, in perfect submission, narito ang aming mga buhay. Tinatagalan namin sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Tanggapin ninyo ang kalakasan, ang pag-ibig ng Diyos, ang walang hanggang pagpapala sa inyong mga buhay. Palagi niyong itataas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tanggapin ninyo ang dakilang pagpapala. Amen.